Hi guys! So bago tayo magsimula, tayo muna ay mag-unboxing ng ating mga pinamili sa Shopee. So, iisa-isahin natin at halos nakukumpleto na talaga ang aking mga supplies or ang aking mga pangbenta ngayong pasukan. So kaya ang vlog na ito ay part 3. Okay, so hintayin lang natin si Mami Park dahil struggling din ako, no? Kasi tuwing dadating, sasabihin ko sa mga anak ko, wag muna kayong umalis, sandali lang, hindi ako pwede magbenta. Kasi kakapturan ko ng vlog ang ating mga dumating na items. So itong nabili kong isang box na to ay yung mga items niya ay medyo lukot-lukot at medyo sabog-sabog ang mga boxes. So bumili tayo ng mga sinulid, no? 3 box na sinulid ang ating binili. 3 box ng assorted na sinulid. At bumili din tayo ng marker na SD, no? So yan ay aking dapat nabili na kay Tita Tessie, kaso ibang klase yung binigay sa akin ng tindera. So ito po yung ating re-reviewin mamaya. Nabili ko po na Mongol. Ayun, pinakita ko yung kay Tita Tessie at saka yung galing sa Shopee. So mamaya re-reviewin natin ng mas mabuti, no? Ayan, so 2 box po iyan na medium size yung binili natin. 37 pesos lamang po ang isang box. So bumili din tayo ng ilan-ilang mga assorted ang color na clay kasi kailangan din. So nabilan na po tayo as of now talaga ng mga clay. Bumili din tayo ng napaka-trending na shoe glue. Sobrang mabilihan dito. Ayan, sunod na naman na may dumating. I-unbox na natin yung 2 na yan, no? This is it, pansit. Okay, so medyo nakikipag-conversation pa si Mami Park dahil may bumibili. So sabi ko sa anak ko, ako ay sisingit lang na mag-unboxing. So bawat dating pinipicture ay binibidyohan ko na agad kasi dinidisplay ko na agad yan, no? Ayan. Sige, kaya mo yan, Mami Park. Ayan, bumili na tayo ng 2 klaseng size yan ng masking tape kasi mabili din po iyan. So bumili din tayo ng suklay na mataba. At 3 gunting na medyo matibay. So pambenta po natin lahat yan. Okay, next naman na ayan, box natin. Okay, sa all right. Medyo pinutol ko na nga yung iba niyan kasi nga mahaba at in-speed ko na rin ang video para sa inyo. Hindi kayo mainip, no? Mga naiinip dyan, bala kayo dyan. Ayan. So, may suklay na medyo manipis. Sabi ko sa inyo, sira ang Shopee ko eh. Nadodoble ang aking order. O meron na naman akong SD na marker. So, ayan. 2 inch ang nabili ko. Malaki pala yung binder clip. At maliliit na scotch tape. So, ayan, nadoble nga. Meron na namang mga sinulid. 'Di ba? Lesson learned, i-check nyo kung alin yung mga na-check out nyo, ha? Kasi baka nagdodoble-doble. Ayan, so bumili tayo ng aceton, bumili tayo ng set na pang panahe, mabili kasi yan. At maliit na cutter. At syempre, ang ating glitters. Yan, may naghahanap kasi. So, nagpabili na tayo kay Daddy Park ng pang-repack ng ating Sanrio. Finally, nakapag-repack na tayo. Ganyan lang muna kasi busy ang Mami Park. Ayan, meron na naman. So, ano kaya yan? So, bumili na tayo ng 3 klaseng size ng ano ba tawag dyan sa tape na yan? Double-sided tape. Napakabili po kasi niyan. So, nabentahan na rin tayo niyan. Lahat ng mga pinamili ko mula kay Tita Tessie at sa Shopee, lahat na bawasan na, nagalaw na bebenta na. So, bumili din tayo ng tissue dahil mabili din yan sa atin. So, 20 pesos ang bentahan natin yan. So, ang panghuli ay ang galing ng Lazada at si Daddy Park ang bumili niyan. So, yan po ay Mongol XL. No, o kung yung tawagin natin parang jumbo. So, 5 box yan. 60 pesos lamang po ang isang box. Wow, ang mura. So far yan po ang itsura ng ating mga school supplies. Kalat-kalat na at nakaayos na din. Kalat-kalat pero nakaayos. Naka-display na. No? Ibig sabihin, nabibili na. Napakaraming bumibili. Hindi nasisiro sa school supplies. Hi guys, Losyangan ng Peg. So in today's video,
ang part 3 ng ating paghahanda sa pasukan. Okay? So, part 3 ito. So, pag-uusapan natin na kung bakit meron bang mas mura na nabibili sa Shopee na mga Mongols. So, kung maalala nyo, sa mga nakaraan ko na mga video, meron din ako nabiling Mongol sa Shopee. Tapos ito, si Daddy Park ang bumili. No? Sa Lazada naman niya to binili. Actually, last year guys, si Daddy Park, dati pa talaga, namimili ng Mongol pencil sa Lazada. Ako din sa Shopee. Pero, hindi ako naging aware basta-basta na may Mongol na hindi ko alam kung ang tawag ay peke, o class A, class B, class C, or pare-parehas ba silang original. Kasi, kay Tita Tessie po, ang puhunan ng Mongol ay, mahal po kay Tita Tessie ng isang box na Mongol, no? So, kung maalala nyo po, meron tayong 4 na Mongol box na pencil na in-unbox galing kay Tita Tessie. So, 2 box ng medium o yung maliliit, yung ganito lang yung size, at 2 box ng XL o yung jumbo kung tawagin. So, pagkukumparahin natin yung mga nabili namin sa Shopee, Lazada na mura compare sa binenta sa atin ni Tita Tessie. Pero ang puhunan na kay Tita Tessie na Mongol, ang 1 box po ay 110 ang payat, no? So, 12 ang laman. So, ibig sabihin, 110 divided by 12, 9.16 ang puhunan dito. So, binibenta ko po ito ng 15. Ayan. Ito naman po, Mami Park, parang ang mahal-mahal naman. Di yun mahal kasi mas mahal ang gasolina. Tapos ito po, pumapatak po na 180 ang isang box. So, 180 divided by 12, which is 15 pesos na po ang puhunan. So, binibenta ko naman po ito ng 20 pesos. No? Ayan. So, ano ba ang pinagkaiba niyan sa mga Mongols na nabili ng Mami Park? No? Kung makikita niyo po dito, gagano ko na lang yung camera. So, meron po akong mga Mongol dyan na stock. No? So, yan po ay galing sa Shopee. Kasi po, yung Mongol po na nandito, ay yan na po yung galing kay Tita Tessie. Nilagay na natin lahat dyan. No? So, uupo ako mamaya or tatayo na lang. So, yun ang pag-uusapan natin. So, bago natin pag-usapan yan, ano ba ang ginawa nyong schedule mga katindera ngayong pasukan na? So, marami po sa ating mga katindera nakatuwang ang ating mga anak sa pagtitindahan, lalo na nung bakasyon. So, ganun din po kami. Talagang ang aking mga anak ang katuwang namin sa aming daily operations. Pero ngayon pong nagpasukan na, first day of classes ng 2025, ano ba ang naging aming setup? So, good riddance yung nangyari. Alam niyo po kung bakit. Although, kailangan pa rin akong maagang pumasok ng duty time ko, no? Mas maaga sa duty time kong usual, compare sa dati. No? Kasi, ganito po kasi yung nangyari. Si Kier po, high school na. So, si Kier po, nung bakasyon, siya po ang katuwang ng daddy. 5:30 lang po, bukas na po sila dito. At si Kier po, kahit po nagbakasyon, hindi po yan gumising ng alas 8, alas 9, never po nangyari. Talaga pong 5:30 to 6, pinaka-late na po ang 7, ang dalang pa po nun. Siya po kasi ang kasamang dumuti ng daddy sa umaga. At ako naman po ang papasok sa tanghali o makapananghali. So dahil ngayon po na nag-aaral na si Kier at high school na, ang naging schedule niya po ay morning. Nagkaroon na po ng half day ang eskwelahan ng mga bata. So kaya po nagkataong si Kier ay morning ang kanyang schedule, so half day lang siya. Okay, si Kier Kauri naman. Si Kauri naman po ay panghapon. No, lahat po ng mga matataas ang level, halimbawa po ay third year and fourth year, no? O yung tinatawag nating grade 9 and grade 10, sila po ay pang afternoon session or classes. Kaya naman nagkataon na ang mangyayari is papasok ako sa umaga, bali bukas na to sisimulan. Papasok ako sa umaga, na instead na pumasok ako ng 6 o'clock, no, susunod lang ako kay daddy pagbubukas, ay pwede akong pumasok ng alas 7 o alas 8 hanggang pinakamatagal na ang alas 9 ng umaga para makabawi ng tulog ang Mami Park. Kasi po, si Kauri ay walang pasok ng umaga, siya ang tutulong kay daddy. Si Kier naman po, ang tutulong naman sa akin sa hapon. Gawa po kasi mga around 5:30 nandito na si Kier. Uwi siya ng tanghali, magpapahinga sa bahay kasi po nagbabacuum pa po sa bahay yun, naglilinis. At asikasuhin niya ang assignment niya, magre-relax siya kung gusto niyang maglaro sa computer, sandaling oras o kung gusto niyang matulog. But 5:30 nandito na po siya dapat kasi nagluluto na po ng hapunan at kailangan ko pong may katuwang na magtinda para hindi po ako maantala sa pagluluto. Habang si Kauri naman po ay nasa eskwelahan at 6 ang labas, dadating dito ng mga around 6:30 kasi maghihintay pa yan ng masasakyan. Wala po silang service, sila lang po ang bahala sa buhay nila kung paano sila uuwi, no? But I'm trying my best na, or yung instruction ko para sa safety nila, na hindi sila po pwedeng mag-isa na uuwi. Okay, so kaya na nilang diskartehan yon. So kaya,
ito yung magiging schedule namin dahil nagkaroon ng maganda nga na ang nangyari is nagkaroon sila ng half day kasi kung hindi at parehas silang whole day talaga kung sobrang hirap ng aabutin ko hindi pa po ako tuluyang gumagaling kung pansin nyo po parang bakla ang boses ng Mami Pat na pasensya na po kayo. So yan po ang aming ginawa. So kaya po sa inyo, payo ko po sa inyo, dapat po ahead of time, kaya po kami brigada pa lang ay inaalam na namin kung anong magiging schedule kasi para malayo pa lang maplano na namin kung paano ang aming magiging schedules kasi ang inaalala nila ako dahil ako nga ang naiiwan dito, ako ang nagtatapos ng operation, so kaya kailangan may tulog ako na maayos bago pumasok, no? At least 6 to 7 hours sana may pahinga ang Mami Pat kasi imagine kung papasok po ako dito ng alas 8 o alas 7 ng umaga, ang uwi ko na sa bahay ay alas 12, alas 11:30, ganyan, maliligo pa ako, mag-aano pa ako, diba? So kaya minsan ang ginagawa ko talaga pag kailangan ko maagang pumasok, sa gabi pa lang naliligo na ako ng matindi. Para sa umaga, medyo freshen up na lang para mabilis na lang kumilos, no? So yun po ang aming ginawang pag-ayos. So pag-usapan na natin ang tungkol sa ating Mongol. Ayan. Sa totoo lang po guys, napakarami ko pa pong parating na mga items. So hindi ko na hinintay yon para i-unbox, no? So sa mga susunod nating vlog, yan ang mga pang-intro natin, yung mga unboxing natin. So, mag-compare tayo. Kukuha ako ng Mongol na nanggaling sa kasi dito yung mga stocks namin yan. Ay, ayaw makuha guys. Bakit ganon? Okay. Ayan guys. So, eto po guys. Nilagyan ko lang ng tatak na class A, no? So, ito po yung galing sa Shopee. At ang binili ko lang po ay medium size na. So, ito naman po yung galing sa Lazada na mura din na nabili ng Daddy Part, no? Ito po, ang puhunan lang po nito ay 37 pesos. You heard it right. 37 pesos po ang isang box. Nakuha ko po sa Shopee. Si Daddy Part naman po, di po kayo maniniwala kung magkano lang ang binayaran ng Daddy dito. 60 pesos. Ay, 60. Ayan, 60 pesos ang isang box. So, magkano pumapatak ang malaki? No? 60 divided by 12. So, 5 pesos lang po ang puhunan ng isang ganito. Pero po kay Tita Tessie, 15 pesos ang puhunan. So, 10 pesos po yung difference. Ito naman po, 37 pesos ko nakuha, isang box na. So, 37 divided by 12, pumapatak po ng 3.03 lang ang puhunan ng isa nito. Samantalang kay Tita Tessie po, ay pumapatak po ng 9.16 ang isang piraso ng payat, no? So, ito yon galing kay Tita Tessie. So, wag malilito ha. So, ngayon, bubuksan ko to, i-compare natin doon sa galing kay Tita Tessie na Mongol. Kasi po guys, wala namang nagreklamo sa akin last year. Kung maalala nyo din po, isa din po sa kinukuhanan ko ng items ng mga school supplies ay si Ate Lourdes. However, do ako na mili sa kanya ngayong taon doon. Pero wala naman po nagre-reklamo. Mas mahal ng konti siya, ay mas mura siya ng konti kay Tita Tessie, no? Nasa mga around 90, 85, ganon, yung Mongol ni Ate Lourdes. Basta mura siya, malaki din ang mura niya compare kay Tita Tessie. Pero I don't think so din na original yon. Gawa po kasi ng ikinumpare ko po iyan nung nakabili ulit ako kay Tita Tessie last year. Magkaiba yung kulay, yung kay Ate Lourdes at saka yung galing sa Shopee at saka yung galing kay Tita Tessie, kay Ate Lourdes, tsaka sa Shopee. Magkakaiba po sila ng kulay, no? So, kaya hindi mo malaman kung ano ang original. Ngayon, ito po yung kay Tita Tessie at kukuha po tayo ng isa na nabili nating mura kay Shopee. Okay. Sana hindi tayo magkaano, no? Sana hindi natin lagyan ko ng tanda, baka malito ako eh. Ito yung may sulat, yung kay Tita Tessie. Okay. So, ito yung kay Tita Tessie, yung may dot. Tapos, ito yung sa Shopee. No? Ito yung sa Shopee. So, ano yung pinagkaiba nila? So, dahil sa camera, no, sa lights, ako nang mag-e-explain. Pagdating po sa pambura, parehas lang po sila ng kulay. Pagdating po sa pambura, parehas lang ng kulay. At pagdating po sa ganito, dito po, hindi po sila magkaparehas ng kulay. Diyan mukhang parehas. Pero dito po sa akin, hindi. Ito po ay mas light. Itong kay Tita Tessie. Yung gold po na yan, ito. Ito po, gold na gold. Compare dito. No? Okay. Pagdating naman po dun sa pinaka-black niya, halos parehas lang po.
So, naiba lang sila yung dito. Yung dito po. Mas light to kaysa dito. Pagdating naman po sa kulay, nakikita nyo po ba? Nakikita nyo po ba yung pinagkaiba ng kulay? Kasi po yung camera ko, natural pong ganyan yan eh. So, pagka po sa akin, ang kita ko po ay, ano ba? Halos parehas lang po sila ng kulay. Halos parehas lang ng kulay. No? So, ang nakalagay po kay Tita Tessie, may engrave po dito. Nakalagay, may naka-engrave po dyan. Genuine ang nakalagay. Tapos, F4 ang nakalagay. Dito naman po, ang nakalagay ay genuine din, F4. Pero po, pagdating po doon sa kanilang dito po may nakalagay ay meron pong tatak doon sa nabili ko sa Shopee na HB ang nakalagay. Dito wala, kayong galing kay Tita Tessie. Dito may parang tatak nakalagay ay HB. Hindi ko po mabasa yung iba pang tatak niya. So, ito yung galing sa Shopee. Yung kay Tita Tessie, walang ganon. No? Sa kulay po, halos parehas lang ng ano nila. No? Halos parehas lang po ang kulay nila sa katawan. Pagdating naman po sa ganito, no? Tingnan natin. So, alin yung galing? Ito yung galing kay Tita Tessie. Ito yung galing sa Shopee. So, halos parehas lang din. As in, halos parehas. No? Ang pinagkaiba lang nila is yung gold dito. At saka galing kay Shopee, merong parang tattoo, parang may tatak pa dito. No, yung kay Tita Tessie galing wala. At pagdating po sa karton, naitapon ko na po kasi yung karton. Yung karton po nang galing sa Shopee na mura ang pagkakabili natin ay mas light, mas maliwanag. Yung karton po nitong galing kay Tita Tessie, medyo dark. Ayun, okay? No? So yun po yung niya, pagkakaiba. Pagdating naman po sa gaan, no? Mas mabigat ng konti itong galing sa Shopee. Medyo magaan yung galing kay Tita Tessie. Ayan. Okay? Diyan po natin inano yan. So, parang halos wala silang pinagkaiba. Ngayon, hindi ko po try mag-testing po tayo. Magtasa tayo, guys. Magtasa tayo. Kasi, meron daw pong sinasabing pagka po peke ay madaling maputol at madaling masira. So, tingnan natin. So, magbubukas ako ng gahanap ako ng gamit na sharpener. Ayan guys, astig, may nakuha akong sharpener. So, eto po yung kay Tita Tessie, tatasahan natin. Ito yung may dot. Ito yung tatasahan natin. So, tingnan natin kung maganda siya. Okay. Smooth naman ang pagkakatasa. Okay naman siya. Okay. Yan po makikita nyo. Tingnan natin, ha? Ayan. So, hindi po nabubunot, no? Pasensya na po sa kukukuha. Hindi naman nabubunot at maganda ang pagkakatasa. Okay. Ito yung kay Tita Tessie. So, tingnan naman natin yung galing sa Shopee. Or yung galing nga sa Shopee to kasi ako yung bumili ng maliit sa Shopee ko binili. Si Daddy ang binili niya yung malaki. Galing naman sa Lazada pero mura. Okay? Ayan, tingnan natin guys, ha? Pasensya na. Ayan. Kung mapapansin nyo po, parang humihiwalay itong kanyang, tingnan nyo po, nahihiwalay po. Ayan, humihiwalay po yung yellow doon sa kanyang kahoy. So, tuloy natin. Pero po yung galing kay Tita Tessie, hindi naman po masyado. Hindi basta-basta naghihiwalay. Ito yung galing kay Tita Tessie na pagkakatasa. Ito naman po, nahihiwalay po siya, nahihiwalay sa kahoy. Yung yellow niya, ayan, nakita nyo guys, ayan. Okay. Okay. So, tasahan pa natin kasi parang hindi, tumutunog pag tinatasahan. Okay. Ayan na po, natasahan na natin. Tingnan ngayon natin kung mabubunot. Ay, ayan na nga ba sinasabi? Napuputol. Napuputol. So, kaya siya mura. So, yun yung pinagkaiba niya. Tasahan pa natin. Baka pangit lang akong magtasa. So, bigyan natin ng benefit of the doubt, no? Para meron tayong ma-compare, guys. Okay? Ayan, ang hirap niyang tasahan. Ito nga yung sinasabi din ng isa kong customer na baka laging putol na putol. Kaya mura. Pero yung original, ayan na po, natasahan ko na po ulit. Tingnan natin kung mabubunot. Hindi na siya nabunot.
No, hindi naman na nabunot. Okay? Ayan. So, na-compare na natin. So, ayan po. Siguro po, ito gagamitin ko yung galing kay Tita, yung galing sa Shopee kasi medyo umikse. Yung tapos, yung ito ibebenta ko, sasabihin ko tinasahan ko lang. No? Ayan. Okay. So, compare natin sa haba. Ito ulit yung kay Tita Tessie. Tapos, kumuha ako ulit ng galing sa Shopee. Tingnan natin kung parehas sa haba. Ayan. Mas mahaba po yung galing kay Tita Tessie kesa po dun sa Shopee. Okay? Ayan. Okay? Siguro wala na akong nakalimutan na i-review, no? So, ayan. Na ano na natin. So, punta naman tayo doon sa malaki. Compare naman natin yung, ang mahal ng puhunan nito, guys, for the sake of the vlog. Magtatasa ako. Ito, yung kay Tita Tessie, lagyan natin ng dot, no? Para hindi natin makalimutan. Nasaan na ba yung pentel ko? Lagyan natin ng dot para hindi natin makalimutan kung alin yung kay Tita Tessie na galing at yung sa Shopee. Okay? So, eto naman yung sa Shopee, Lazada na galing kay na binili ni Daddy. Pasensya na guys sa pagsasalita ko kasi one take lang talaga ako, ayoko na mag-edit. Ito yung galing sa Shopee, sa Lazada, sorry, na dumating kanina na binili ni Daddy na 60 pesos lang ang per box. So, pag i-compare ko yung box nito doon sa binili ko kay Tita Tessie na naitapon ko, mas dark yon. Ito mas light, no? Ayan. Okay, pag tiningnan din naman natin yung maliit naman na galing sa Shopee na binilan ko at itong galing sa Lazada na binili ni Daddy mumurahin din, mas dark to kaysa dito. Okay, pero hindi natin basta maiko-compare kasi nga magkaiba naman sila kasi na size, no? Pero masasabi ko, yung galing kay Tita Tessie mas dark pa rin dito. Kahit ito ay mas dark dito sa galing sa shopping mumurahin at ito din ay mumurahin na galing sa Lazada, yung dating kahon ng galing kay Tita Tessie ay mas dark. Okay? So, let's compare. Kuha na tayo ng isa. Ayan. So, atcharan! Okay, pagdating po sa pambura is wala pong halos pinagkaiba. Meron, mas dark. No? Mas dark po yung galing kay Tita Tessie. Na mas dark. Mas dark yung galing kay Tita Tessie pagdating po sa pambura. At saka mas refined. Mas pino. Ayan, napansin nyo po. Mas pino. Mas pino siya compare dito sa ano. Kuha pa tayo ng iba kung pare-parehas. Pare-parehas po. Oh, ito yung galing sa Lazada ni Daddy. Tapos, ito yung kay Tita Tessie. Hindi po ba? Mas refined siya. Mas pino. Okay. So, mas pino yung kay galing kay Tita Tessie. Pagdating naman po doon sa black niya, yung kulay black, mas matingkad. Mas matingkad po yung galing sa Lazada. Yung mas matingkad po. Parang glossy. No? Then, pagdating naman po doon sa yung gold niya, mas dark to. Itong galing kay Tita Tessie, light itong galing sa Lazada. Okay? So, kung kanina po ay mas light yung galing kay Tita Tessie at mas dark naman yung galing doon sa Shopee, dito po sa malaki, mas dark naman po yung Mongol na galing kay Tita Tessie na malaki, mas light naman yung galing sa Lazada. So, magkabaliktad naman. Okay. Pagdating po sa body, sa katawan. So, ito medyo may uka. Parang hindi pinis ang pagkakagawa. Galing to sa Lazada, yung kay Daddy Park. So, pagdating po sa katawan, mas maganda yung hubog mas makinis, mas pinis itong galing kay Tita Tessie. Tapos, pagdating po doon sa kanilang print, napansin niyo po, ito po yung kay Tita Tessie, ito po yung sa Lazada. Mas madark yung kanyang print, yung kanyang pangalan, yung kanyang, ano ba tawag dito? Hologram ba tawag dito? No? Or yung kanyang sulat. No? Compare dito na parang lumabo, medyo lumabo. Pagdating po sa kulay, mas dark si galing kay Tita Tessie. Yung sa Lazada, light. Okay? Sa pagdating sa katawan. Tapos, dito po, engrave yung kanyang genuine na nakalagay. Pero yung galing kay Tita Tessie ay naka-emboss lang siya pero hindi engrave. Embossed. Iba po kasi yung emboss sa engrave. Ito parang inukit. Ito, naka-embossed yung nakalagay na salitang genuine. Okay? So, yan yung pinagkaiba niya. Pagdating naman po sa ganito, nakita niyo po yung pinagkaiba. Ito po yung kay Tita Tessie. Ito po yung sa galing sa Lazada.
So, mas dark po yung kahoy nito compare dito sa galing kay Tita Tessie. Okay? Tapos, tatasahan din natin para patas ang laban. Okay? So, tatasahan ko muna yung kay Tita Tessie. So, smooth yung pagtatasa. Naririnig nyo, walang umiinit. Dire-diretso lang. Okay? Dire-diretso lang. Ito po yung galing kay Tita Tessie at tatasahan natin. Okay. Ayan na, lumabas na yung kanyang ano. So, tingnan natin kung mababata ka. Ay, hindi. Walang ano. Walang mintes. Maganda. Okay? Ayan, yan yung galing kay Tita Tessie. Ngayon, subukan naman natin ngayon tong galing sa Lazada na binili ni Daddy. Ang hirap niyang tasahan. May sabit. At saka ang tagal nating tasahan, ano? Pero hindi siya magtuloy-tuloy. Yung tuloy-tuloy yung ano, yung kay ano, tuloy-tuloy lang yung galing kay Tita Tessie. Okay, sige. So, bigyan natin ng benefit of the doubt. Ito kasi hindi siya pantay pag tinasahan. O, tinan nyo. Pero yung kay Tita Tessie, dire-diretso lang naman yung ikot ko. Pantay naman. Isang ganunan lang, di ba? Dire-diretso. Okay, tingnan natin kung mababatak. Hindi naman mababatak. Matibay. No? Yun nga lang is pagdating sa pagtatasa ay parang medyo mahirap siyang tasahan. Okay? So, yun yung pinagkaiba. So, pag-compare natin sa yung galing kay Tita Tessie, tapos yung galing sa Lazada, compare natin yung kanyang height. So, parehas lang siya ng height. No? Ito yung galing sa Lazada, kay Daddy Part na in order. Ito yung galing kay Tita Tessie. No? So, nakita nyo medyo may baliko-baliko at hindi masyadong fine. Ayan, no? Diba? Okay? So, when it comes din sa kanyang pagkataba, mas mataba yung galing sa Lazada kesa yung galing kay Tita Tessie. Pero, fine na fine. Yung kahoy, yung body niya, mas fine yung galing kay Tita Tessie. So, I therefore conclude na original yung kay Tita Tessie dahil it says the price also. No? It says the price. Kasi, syempre, si Tita Tessie ay kilala sa pagsusupply ng mga products ng mga school supplies, napakaraming humahango sa kanya at natulad ko, imagine, no? Excuse me, humango ako sa kanya kasi nga, nag-wholesale siya. So, yon. Now, so, sana may natutunan kayo in today's video. So, Mami Park, bakit nagbebenta ka niyan? Kasi, kami naman, honest naman din kami dito. Gusto mo ba ng murang Mongol o yung original na Mongol? Meron po tayong class A, meron po tayong original o genuine. So, ganun po ang aming pagpapakilala. So, kung gusto nila yon na class A, okay lang naman. Kung gusto nila ng original, medyo pricey, okay lang naman din. So, magkano binibenta ni Mami Park ang galing sa mga online shop na ito na mura lang ang kanilang mga Mongols. So, binibenta ko lamang po ng 10 pesos, ay 12 pesos yung manipes. Pwede na rin ng 10 pesos at yung makapal naman or yung XL ay pwede na po ang 15 pesos. No? So, yon. So, ayan po ang mga pinagkaiba, no? So, marami pa po ako talaga sa totoo lang ng mga iba't iba pang produkto na kino-compare, no? Kasi po, dati may nabili din ako kay Ate Lourdes naman, yung Everready. Pero naging honest naman siya sa akin na may Everready ako pero class A lang, hindi original, no? Kasi ang original po ng AAA lang na battery ng Everready ay nasa 30 plus na, no? So, yun, no? I do hope na marami pa tayong matagpuan ng mga products na po pwede natin i-compare. Ba yung lang? Compare, no? Meron, alam ko, may parating akong Crayola. Yan. So, sa susunod, yung Crayola. Sana, try kong umorder ulit ng Crayola sa Shopee. No? Compare natin yung galing na Crayola kay Tita Tessie at saka yung Crayola na nabibiling mura sa Shopee. Okay? So, bumati tayo. No? Shout out muna tayo bago tayo umuwi. Kasi, hinintay ko lang talaga itong pagkakataon na makapag-vlog para meron akong ma-vlog sa inyo. Charot. Para lang meron tayong may topic, no? At sana nakatulong para sa inyo. So, mag-shoutout tayo ng mabilis, no? Para hindi naman tayo... Kasi pag hindi ako nag-shoutout ngayon, mas marami ako may shoutout sa susunod, edi hahaba yung oras. So, singit na natin ngayon, di ba? Okay? Paghahanda ng tindahan sa pasukan part 2. No? Doon tayo sa part 2. Okay? So, dapat pala hinanda ako na kanina.
Ayan. Shout out to Venus Abatang, Mami Park, done watching. Karen Valsena Agustin, heart, heart, heart. Juanito San Mateo, sabi niya, Mami, daming panty ah. Pwedeng mamasko. Nagpapanty ka ba, Sir Juanito? Ellen Pilar, sabi ni Ellen Pilar ay heart, heart, heart at always watching. Pero gusto ko din i-shout out si merong nagsabi dito na Grace, Mary Grace de Los Santos, sabi niya, hi Mami, nakakamiss manood ng video mo. Busy na din kasi Mami ako na mag-isa tapos dalawa tindahan na may baby pa. Ayun. Si Ma'am Mary Grace po kasi talagang ating subscriber po talaga yan, no? Ayan. So maraming salamat at sa mga nagsabing vlog lang ako, basta manonood sila. No, sa atin naman kahit ano lang ang views. Ang importante, share ako sa inyo, no? So, paano? Kailangan ko na talagang umuwi kasi hindi ako pwedeng mag super late, okay? Kasi kailangan may lakas tayo dahil this is it, pansik, pasok ka na. At nga po pala, grabe, bukas na lahat ang aking mga colored paper kasi nabibili na talaga, sabi ni Daddy. For the longest time daw, ngayon lang daw niya ulit nadama yung pagkabisi sa umaga. No, nabisi daw siya talaga ng umaga, ang dami daw bumibili. Although maliliit-liit lang yung kanilang mga kasi mostly mga pambaon at saka pero pag pinagsama-sama malaki na rin. Excuse me. But at least busy, di ba? So, medyo sana, no? So, bye! Mwah!